Walang imposible para sa isang student entrepreneur na may pangarap. Sa kabila ng pagsubok na kaya niyang itatag ang isang negosyong nagpapayaman sa produktong strawberry. Alamin ang kwento sa likod ng Buoy Food Products sa report ni Debbie Gasingan. Ang mga kabataan ay sumasagisag din ng inobasyon at pagkamalikhain gaya ni John Glenn Libag mula sa Tawang, La Trinidad, Benguet. Naggumawa ng iba't ibang produkto mula sa strawberry. Ang kanyang layunin, walang masasayang na produktong strawberry sa bayan lalo na kapag marami ang supply. Ito rin ang naging daan para itatag niya ang kanyang negosyo na Buoy Food Products. Mula sa strawberry bilang pangunahing sangkap, nakabuo ito ng iba't ibang produkto na nagtataguyo din ng pagkakakilanlan ng probinsya. We have programs under it, yun po no food should be wasted. So for example, in my mixed berries wine, meron siyang byproduct na mixed berries preserve. So instead natatapon natin yung fruit after the processing, ginagawa siyang jam. Ayon kay Libag, pangunahing advokasya niya ang Be Local, Support Local at Circular Green Economy. Bukod sa sinisiguro niya na walang nasasayang na strawberry, natutulungan din ni Libag ang iba pang magsasaka sa pamamagitan ng pagbili niya ng mga produktong strawberry ng mga ito. Sinabi ni Libag na hindi naging madali ang pagsisimula niya ng negosyo lalo na sa pinansyal na aspeto. Gayunman, sa tulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan ay unti-unting umangat ang kanyang negosyo. I am very thankful to the Department of Trade and Industry, Baguio Benguet, kasi sila po nang nag-help sa akin, especially for product labeling. Then later on, they pushed me to go FDA registration, and then finand nila yung IPO for my logo. And then we have yung product testing, yung mga Nutrifax, ganun po. Sila din yung nag-fund. Then later on, we have the Department of Labor and Employment. They have the Livelihood Assistant Program. So nag-apply din po tayo doon. Then we have other competitions from the Department of Agriculture. Yun po, sinasalihan natin. So most of the time, pag in-invite ako for speaker or as a speaker, sinasabi ko na hindi ang gobyerno ang lalapit sa atin. Tayo ang lalapit sa gobyerno to prove na we are worth it. Na yung tutulong nila sa atin is talagang kaya nating ipakita na ganun po. Si Libag ay 4th-year student ng Bachelor of Science in Entrepreneurship, specialized in food enterprise sa Benguet State University. Anya, nakatulong din ang kanyang negosyo para matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang pag-aaral. Samantala, hinikayat ng DTI Baguio Benguet ang iba pang kabataan na sumubok sa pagninegosyo dahil sa malaking potensyal nila lalo na sa pagpapamalas ng kanilang creativity. Sa Benguet, hindi lang siya youth entrepreneurship program ni DTI, meron din si provincial government, meron din actually si CHED, which is the Project Marites, na partner din naman natin sila sa implementation on empowering our youths to become entrepreneurs. Kasi pag nag-entrepreneur ang youths natin, magiging catalyst sila to create more jobs, create innovative products, so para maging competitive din ang ating mga youths for our economy. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera.